Magandang gabi po sa bawat isa sa atin, sa ating mga manonood sa online. Pinagpalang gabi po muli sa bawat isa at patuloy po na inaanyayahan ko po kayo na i-share ang ating gawain sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Sa kabuuan ng Facebook, no, ay patuloy po natin na ibahagi ang gawain na ito nang sa gayon ay hindi lamang tayo ang mapagpala at maabot ng salita ng Diyos sa pagkakataong ito, at kundi maging ang maraming tao, consider hindi man natin sila kilala, they are unbeliever, no, ay maging pagkakataon nito na sila man din ay maabot ng salita ng Diyos. At bago po tayo tumungo sa mga pag-uusapan po natin, ay maganda po na mapasimulan po natin ang ating gawain sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon, at papangunahan po tayo ng Jonaldo Sisters featuring Joshua JJJ. Sige po, tayo po ay umawit at sumamba sa ating Panginoon. Amen. Pero bago po ang lahat, pasimulan po natin sa isang panalangin. Hallelujah, Amang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa gabing ito, Panginoon, sa pagkakataon, Lord God, na kami, O Diyos, ay muling makakapagpuri, makakasamba, Panginoon, at maitataas ang iyong dakilang pangalan, Lord God. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti niyo, O Diyos, sa buhay namin, Lord God. Hallelujah. Kaya't kami ay naririto, Panginoon, patuloy na nagpapakumbaba po sa inyo, Lord God. Ibibigay, Panginoon, ang nararapat na papuri sa inyo, O Diyos. Hallelujah. And Lord, sa gabing ito, patuloy, O Diyos, na ikaw po ang maranasan, Panginoon, ng bawat manonood, Lord God. I pray, Jesus, na sa bawat madadaanan po, Panginoon, ng live stream na ito, maranasan nila, Panginoon, hallelujah, ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na presensya, Lord God. Hallelujah, patuloy niyo pong katagpuin, Panginoon, at hipuin, O Diyos, ang puso, Lord God, ng bawat manonood, Panginoong Jesus. Hallelujah, hindi po namin gabing ito, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. We declare victory upon victory, O God, sa gawain na ito, Panginoon. Patuloy, Lord, na alisin niyo po ang puso na matigas, Panginoon. Hallelujah, Lord. Kundi ang bawat isa, Panginoon, ay magkakaroon, Panginoon, ng revelasyon at magbubunga po ito ng pananampalataya, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. All the glory and all the adoration belongs to you, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, sabay-sabay po nating awitin sa ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Dahil tunay na ang ating Panginoon ay ang Diyos ng pag-ibig. Kaya sa gabi pong ito, patuloy tayong magsambit ng papuri sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahiya na ibukas ang ating mga labi at sambitin natin yung bawat lyrics sa gabing ito. Hallelujah. Sabay-sabay po nating uwitin. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'king naging isang taglay, ilalaan bawat siglit upang ibigin ka nang walang humpay. Minsan pa, sabay-sabay nating uwitin. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'king naging isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Awitin po natin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang
napagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hallelujah, yes Lord. Ang aming puso, Panginoon, ay patuloy na magmamahal sa inyo, Lord God. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakaika lahat sa'yo ibibigay. Ngayon pa man sa'king nag-iisang taglay, kilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Sabayan niyo po kami. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Minsan pa gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Minsan pa sabay-sabay nating uwitin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Sabihin po natin yan sa ating Panginoon, na ang ating mga puso ay patuloy na magmamahal sa ating Diyos. Hallelujah. Yes, Lord, natatangi, Panginoon, na Ikaw ang aming kayamanan, Lord God. Hallelujah. Ang pagsamba, Panginoon, ang papurihan Ka, O Diyos. Hallelujah. Iyong dinggin, kalakip ng awitin, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. For the last time, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hallelujah. Yes, O God, patuloy, Panginoon, na patatagin niyo po, O Diyos, ang aming mga puso, ang aming pananampalataya sa inyo, Lord God. Tunay, Panginoon, na ang aming kayamanan, Lord God, ay hindi anumang material na bagay sa mundong ito, Panginoon, kundi ang pagsamba, ang papuri, Panginoon, na nararapat para sa inyo, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na ang aming buhay ay ang aming buhay, O Diyos, ay tunay, Lord, na nakaangkla, Panginoon, sa inyo, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat pagkakataon, O Diyos, na inyo pong ipinahahayag, O Diyos, ang inyong sarili sa buhay ng bawat isa, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. All the glory and all the adoration belongs to you, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Check. Okay, lahat po ng papuri at pagsamba ay sa ating Panginoon
Thank you sa pagkakataon na patuloy na binibigay ng Lord sa atin na tayo ay makasamba sa Kanya. Although some of us ay kasama natin through online. Again, another opportunity for us to learn patungkol sa salita ng Panginoon. At hindi ko nakatatagalin pa. Again, sa mga ngayon lamang po nag-join sa ating live, patuloy ko po kayong naanyayahan na i-mention po ninyo ang inyong mga Facebook friends, mga mahal niyo po sa buhay. Continue on sharing this live stream kahit sa anong group pa yan or platforms. Nang sa gayon ay marami ang maabot ng salita ng Diyos sa oras ito. Now, let's go to our scripture na makikita po natin sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Sa karamihan po sa atin ay very common at familiar na pagdating po sa salita ng Diyos na ito. Pero sa oras pong ito ay napakaganda po ng mensahe ng Panginoon para po sa ating lahat through these verses. Okay, sabayan niyo po ako na basahin po ang salita ng Diyos. Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Ang sabi po dito, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Last verse, "For my yoke is easy and my burden is light." Blessed be the reading of the word. Again, manalangin po tayo sa Panginoon. Lord, we thank you for your word tonight. Amin dalangin, O Diyos, na sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, ay kayo po ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Lord, I pray sa bukas na isip, puso ng bawat isang naaabot ng live stream na ito, sa bawat nakakapakinig, nakakapanood, Panginoon, continue to penetrate their hearts, their minds, O God, sa pamamagitan ng inyong mga salita. At bilang inyong lingkod, Panginoon, gamitin niyo lamang po ako bilang inyong mouthpiece, Panginoon, to deliver your word, to deliver all the things that you wanted to say, Panginoon, sa inyong mga anak sa oras na ito. Kaya Lord, everything, Panginoon, ay pinagkakatiwala po namin sa inyo. Malaya po kayong kumilos, malaya po kayong magpala, mangusap sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, we give you alone all the glory and honor. In Jesus' name, amen. Okay, dito po sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30, makikita po natin ang pangungusap ng Panginoon sa mga tao or sa crowd na kausap niya that time. At makita po natin na ang mga kataga po na binitawan ng ating Panginoon ay paanyaya sa maraming tao, na kung saan nag-aalok siya ng kapahingahan. Pahingan is either rest for their physical body, kapahingahan sa kanilang kaluluwa, no? Pero alam niyo po kasi ang nakakalungkot na katotohanan sa buhay po natin, mapa-unbeliever or meron ng pagkaunawa, pagkakilala sa ating Panginoon, o mga Kristiyano in short term, no? Makita po natin doon na they are seeking this kind of rest sa maraming bagay. Dito sa panahon natin at sa kung ano man yung meron dito sa mundo, pwedeng they are seeking this kind of rest sa tao, sa lugar, no? Yung maraming mga they travel to find this kind of rest. Pero pwedeng meron, pero hindi iyon yung kapahingahan na katulad na maibibigay ng ating Panginoon. Pwedeng, yun nga, katulad sa tao, lugar, pagkain, no? May mga comfort food na tinatawag, mga kaganapan, events, o ano pa man yan na meron dito sa mundo. At ang masaklap na katotohanan, sometimes, doon po natin hinahanap yung kapahingahan na siyang hinahanap ng ating spirito o ng ating kaluluwa. Pero in the end, gumastos lamang tayo, napagod, pero hindi yun yung talagang kapahingahan na hinahanap natin. Pero simply in these verses, there is a place of rest for the weary soul, and that place of rest is Jesus Christ alone. Kaya nga po, dito, malinaw po na sinabi ng Panginoon, hindi niya sinabi na lumapit kayo kay ganito, pumunta kayo sa ganyan, at gawin nyo ito, and you will find rest. Hindi. Kundi malinaw po na binanggit doon sa Matthew chapter 11 verse 28 na sinabi doon ng ating Panginoon na, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Kaya po makita natin na ang kapahingahan na talagang hinahanap ng bawat isa sa atin at yung tunay na kapahingahan po ay matatagpuan lamang natin, walang iba kundi sa ating
Panginoong Jesus. Kaya again, to those people na nanonood po sa atin online, pwedeng you don't know this kind of rest, you don't know Jesus, pero as long as ikaw ay nakikinig, nanonood ng gawain na ito, I pray to God na patuloy kang kilusan, mangusap ang Diyos sa iyong buhay at siya ay ang iyong masumpungan. Nang sa gayon ay tulad naming mananampalataya na matagpuan mo ang Panginoon at masumpungan mo yung kapahingahan na kanyang iniaalok or binibigay sa mga lumalapit sa kanya. And then again, katulad ang title po pala ng pag-uusapan po natin is Rest for the Weary, or kung ano po pagka-pronounce dyan, kapahingahan. Di ba? Kami po, kaagaling lamang po namin sa EGR sa Mother Church sa C5. Yung mga katabi ko po sabi na pagod na daw sila. Hindi, joke lang. Inaantok daw sila. Pero praise God dahil ito pong mga kapatiran natin ay pwedeng they are pagod, konyo no? Pagod pagdating sa kanilang physical na pangangatawan dahil maghapon po ang gawain and then biumahe pa papunta dito, hindi na po sila umuwi. Dumiretso po sila dito sa gawain. Even our multimedia, shoutout to Vincent Boco, no? Na para sa gawain ng Panginoon dahil we do believe as a Christian na ang kapahingahan natin at ang kalakasan ay si Lord. Again, rest for the weary. At may kita po natin ito sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30 na kung saan ito po ang mga pangungusap ng Panginoon in a form of paanyaya. Na kung saan makita natin dito sa verse 28 yung the call to salvation. At under that, na sa panawagan ng Panginoon patungkol sa kaligtasan, alam niyo po kasi, napakaraming pinagdaraan. Yung mga kausap po kasi ni Jesus that time, kung ilalagay po natin into context, yung mga kausap niya dyan ay talaga namang dumaranas ng matinding kapaguran, hindi lamang po sa kanilang physical na pangangatawan, kundi sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. At mamaya po mapag-uusapan po natin yan. And then under the call to salvation, makita natin is the plea He delivers. Ano po ba yung panawagan ng Panginoon sa mga tao that time? That is the essence of salvation. Salvation is coming to Jesus. At it is not coming to a church. Again, ang salvation po, ay lagi po nating pinapangaral, ang kaligtasan ay matatagpuan lamang po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Not just by only going to church, not just by only sumama ka sa samahan sa isang tao, no? Or denomination. Kaya makita natin dito na ang kaligtasan po na ninanais ng Panginoon na masumpungan ng mga tao noon at hanggang sa ngayon ay walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. At makita po natin dito na salvation is coming to Jesus alone. Kaya po, although pwede kasi magdahilan tayo na ang kaligtasan pala kay Jesus, so we don't need to go to church, no? Pero hindi po nagiging kasangkapan po ng Panginoon ang church, ang mga lingkod niya, nang sa gayon ay mailapit yung mga tao, especially wala pa sa Panginoon, mailapit sila sa ating Panginoon and they come to know God and the pre-gift, the salvation na malayang iniaalok ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po, makita natin dito na ito po yung panawagan ng Panginoon sa kanila, na kung saan yung salvation na ninanais ng Panginoon sa bawat isa, hindi lamang sa amin, kundi sa lahat sa atin na nakakapakinig ng salita ng Diyos. At malinaw po na makita natin dyan sa John chapter 14 verse 6 na wala pong ibang way to heaven or sa Father, kundi walang iba kundi ang ating Panginoon. Jesus said to him, I am the way, si Lord po ang nagsasalta nito, and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya po, alam nyo, it gives us rest when it comes to our mental and actually sa ating kaluluwa na malaman natin na there is salvation. Kasi pwedeng you are hopeless, lalo na kung wala ka pang pagkakilala sa ating Panginoon, and then you don't know kung ano ba talaga yung gagawin mo na sa buhay mo. Pwedeng you are searching for answer sa nararanasan mo or nararamdaman mo na kakulangan. Pero ikaw na magkaroon ng pagkakataon na malaman mo na merong kaligtasan kay Kristo, it gives us rest, it gives us comfort. Kaya po, makita natin dito na yung kahalagahan po ng
salita ng Diyos din na ating napapakinggan. At sa 1 John chapter 5 verse 12, gusto ko lamang din pong bigyan din ito na whoever has the Son, which is Jesus, has life. Buhay, merong buhay. Whoever does not have the Son of God does not have life. Kaya po, yung mga tao na they claim na sila ay masaya, they claim na they are satisfied sa kanilang buhay without knowing Jesus, without coming to Jesus, I will assure you na hindi po yun yung tunay na kaligayahan, kagalakan o kapahingahan. Dahil kasi pwedeng material things or everything in this world lamang yung dahilan ng kanilang satisfaction sa mundo. Pero alam naman po natin na ang lahat nandito sa mundo ay mapaparam. Kaya po mapalad ang mga taong lumalapit sa Panginoon. Mapalad ang mga taong sa Diyos ay lumalapit nang sa gayon sila ay maligtas. Kaya po napakahalaga na makita natin dito na si Lord po hindi naman po siya nagtatangi. Kaya hindi po ito dapat maging magkaroon tayo ng kaisipan na pwede ba yun na because of the way of paano ko mamuhay, meron ba akong karapatan na lupapit sa Panginoon? Kapatid, I tell you right now na hindi tumitingin ng Diyos sa kung ano yung naging nakaraan mo. Kasi lahat naman po tayo, merong pangit na naging nakaraan. Pero mahalaga na maunawaan mo na as long as you are willing to humble yourself before God at lumapit sa Kanya at yun, seek mo ang Panginoon, ask for His rest, ay hindi naman po nagtataboy ang ating Panginoon. Makikita po natin dyan na anyone who sees their need of a Savior can come to Jesus and they will be saved. Alam niyo po sa John chapter 6 verse 37, pa-open nga lang po nun. Marami po tayong mga verses dito na pwedeng buksan na nagpapatunay po na ang Diyos, nais niya ang bawat isa sa atin ay lumapit sa Kanya. Ano man yung estado mo, ano man yung nakaraan mo, ano man yung pinagdaraanan mo ngayon, no? As long as you are willing na lumapit sa Panginoon. Ito po sinabi dito, all that the Father gives me will come to me. And whoever comes to me, I will never cast out. Kaya alam niyo po, hindi naman po natin madadaya ang Panginoon eh. Kung tayo po ay tunay na lumalapit sa Kanya, no? Alam po ng Panginoon yun. At sinabi nga po dito, and whoever comes to me, I will never cast out. Hindi ka itataboy ng Panginoon. Kaya po, napakagandang encouragement na panawagan po ito sa bawat isa sa atin, na tayo po, wag po tayong mag-atubili, wag po tayong magdalawang isip na lumapit sa Panginoon. And at pangalawa, makita natin dito, una, di ba, the plea He delivers, yung panawagan po ng Panginoon, na lumapit kayo sa akin. No? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At hindi lamang physically rest, kung hindi ang salvation na libreng kaloob ng Panginoon ay ito rin ay inaalok nila ng Panginoon sa kanila. And then, letter B, the people He describes. Ano po ba yung mga tao na in context na kung saan yung kausap po ni Jesus? He is referring to those He has been dealing with in this chapter po na yan. Some are struggling under the burden of doubt. Punong-puno ng doubt ang mga tao. Actually, from verse 1, chapter 11, verse 1 to 11, hindi na po natin babasahin yan, pero makita po natin na they are struggling when it comes to their mind, na kung saan meron silang doubt. Doubt sa maraming bagay, na pwedeng ang doubt nila ay kung sino ba o ano ba ang talagang kanilang paniniwalaan. Kung ano ba yung kanilang pananampalatayaan, dahil yung mga tao gulong-gulo na that time. At hindi lamang yon, makita natin dito na sa doubt, meron doon, verse 1 to 6 po pala yan, and the yoke of religious legalism. Alam niyo po, nakakalungkot sa kapanahunan nila na yung mga Pariseyo, na kung saan sila dapat yung mga tao na naglilid sa Panginoon, naglilid sa mga tao papalapit sa Panginoon, pero sila pa po ang nagpapahirap sa mga tao. Dahil because of their legalism, because of the things, the tradition, the activities na kanilang mga pinaggagawa, na imbis na nakakatulong na mailapit ng totoo ang tao sa Diyos, ay nagpapahirap pa po lalo sa mga tao that time. Kaya po, ayun yung po yung masaklap na katotohanan sa kapanahunan nila, na merong mga tao na
in their position na dapat sila yung naglilid sa tao tungo sa Diyos, tungo sa katotohanan. Pero sila pa ang nagiging hadlang. At ang masaklap, sila pa yung nagdadagdag sa hirap na nararanasan ng mga nagnanais lumapit sa Panginoon. And then, ano pa po ba yung kalagayan nila? Makita din natin dito yung bondage of sin sa verse 20 to 24. Yun po, yung pagkaalipin sa kasalanan. Actually, isa talaga sa matinding hadlang sa paglapit natin sa Panginoon, yung kasalanan eh. Lalo na if we don't know how can yung iwan or talikuran yung kasalanan. Kasi ang kasalanan po, sinabi po ng Biblia na ito po ay nang aalipin. At matinding, tawag na ito, hadlang sa paglapit natin yan sa Panginoon. Lalo na if we are not willing to let go of those sins sa buhay po natin. Kaya yun po yung kalagayan nila. They are struggling with doubt, yung mga legalism when it comes to religious people sa panahon nila, at yung bondage of sin. Pero makita po natin dito na si Lord, kahit ganun yung kalagayan ng mga tao, actually, yun nga po talaga yung mga nangangailangan talaga sa Panginoon. Hindi lamang po sa panahon nila. There's a lot of people sa kapanahunan po natin na, yan, nandyan sila, nagda-doubt sila, sino ba ang dapat nilang paniwalaan, sino ba yung dapat nilang sambahin at tanggapin sa kanilang buhay, nang sa gayon ay maligtas sila. Ano ba yung dapat nilang gawin, no? Although ang kaligtasan ay not by our works or good works. Mamaya po ma-elaborate pa po natin yan. Ano pa? Sa kapanahunan din natin, there's a lot of people na they claim themselves na sila ay mga religious leader, but in fact ay nililigaw nila ang mga tao sa katotohanan. At sa panahon din po natin, actually kung noon sa Biblia pa lamang, sinasabi na napalala ng palala or pasama ng pasama ang mundo. Noon what more pa kaya sa panahon na po natin? Kasi ilang panahon na lumipas eh. Kung pasama ng pasama na noon, gano'n na kaya kasama ngayon? Actually, kung nag-observe po tayo, kung nanonood po tayo ng mga news, there's a lot of things na ginagawa nilang tama, yung mali, ipinipilit nilang maging batas, yung hindi naman naisin ng Diyos. No? Ipinipilit nila kung ano yung gawa na masama na gawing tama. Kaya po, truly we are in the last days. Kaya ito pong mensahe na ito ay panawagan para po tayo ay lubusang lumapit na sa ating Panginoon. Not just only to get some rest sa physical na exhaustion, kundi kaligtasan na nais ng ating Panginoon. Pero makita po natin sa 1 John chapter 5 verse 13 to 15, makita natin dito yung doubt na meron sa bawat isa sa kanila. Pero ito po, para tugon po doon sa doubt na meron tayo, pwedeng tayo mismo ay meron tayong doubt. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. No? Kaya kapag ikaw lumapit ka sa Panginoon, tunay ka na nagsisi sa iyong mga kasalanan, at tawag nito, ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanyang buhay. Ayan, that you may know that you have eternal life. At sa verse 14 po, paki-flash nga po yung verse 14, hanggang 15 po yan. Ayan. And this is the confidence, confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Si Lord po yun verse 15. Ayan. And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked of Him. Kaya po, tayong mga lumalapit sa Panginoon, there is assurance of salvation para sa ating mga totoong lumalapit sa Diyos. At hindi lamang po yun, yung doubt na meron sa isipan po natin, dapat mawala yan. Kasi po, ito po pinapakita diyan na ano man daw po yung ilapit, i-request na atin sa ating Panginoon, no, ito po ay may katugunan. And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked of Him. Kaya po, alisin na po natin yung doubt. Alisin na po natin yung pagdadalawang isip
at tayo po ay magkaroon ng malaya na kaisipan na lumapit sa ating Panginoon. And again, you can be free from legalism and self-righteousness. Alam niyo po kasi na, yun nga sa kapanahunan po nila, di ba? There's a lot of things na pinapagawa sa kanila, na ganto ganyan, to gain to inherit the kingdom of God. Pero hindi naman po talaga yun. Dahil hindi lang parang, kundi self-righteousness ang nangyayari sa kapanahunan nila. Kaya nga the Jewish religion and the oppressions of the people by the Pharisees, yun po yun. Alam niyo po sa Matthew chapter 23 verse 3 to 4, makikita po natin dito na pinag-iingat ni Lord yung mga disciple niya. At ang pinapatungkulan po dito ay yung mga Jewish leader that time. Ito po sinabi, so do and observe whatever they tell you, but not the works they do. For they preach, but do not practice. And verse 4, they tie up heavy burdens, hard to bear, and lay them on people's shoulders. Isipin nyo imbis na sila ang nakakatulong para mailapit ang mga tao sa Diyos nang sa gayon yung mga kabigatan sa buhay nila ay magkaroon ng gaan, no? Pero ano po yun? They tie up heavy burdens hard to bear and lay them on people's shoulders. Dinadagdagan pa. But they themselves are not willing to move them with their finger. No, ultimo yung daliri nila, hindi nga lang magawang igalaw daw para itulong dun sa mga taong dapat inilid nila sa Panginoon. Kaya nga po, panawagan din po sa ating mga kapwa mananampalataya na tayo po ay dapat we are functioning as mga taong naglilid talaga, especially mga wala pa sa Panginoon, tungo sa paanan ng ating Diyos. Kaya po, ayan, mahalaga po natin na maunawaan yan. Dapat hindi po yung ganyan. Mga Kristiyano, hindi dapat mga hipokrito. Actually, yan po talaga ang dinescribe sa kanila ng Panginoon, yung mga Pharisee that time. They are hypocrites. At kaya po, pero maunawaan natin na meron pong paglaya kapag dating sa legalism, self-righteousness, at maunawaan din po natin na yung lahat ng efforts natin, hindi naman po yan paraan para ma-please natin ang Panginoon to earn our salvation. Lagi po natin tatandaan na it is by grace alone. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, lagi po nating naibabahagi, especially when we are sharing the gospel sa mga wala pang pagkakilala sa Panginoon. Ito po malinaw po na binanggit dito, not because you are good, not because of the things that you've done na mabuti, no? Hindi mabait na bata ka, mabait na magulang ka, no? Hindi po 'yon. For the grace you have been saved, for by grace you have been saved through faith. Again, yung grace, kanino galing? Sa ating Panginoon. Wala kang kinalaman doon. Again, pwede mo sabihin ang faith. Bakit sinabing true faith? Ang faith po ba ay nanggaling lamang sa atin? Hindi. Ang pananampalataya din po ay nanggaling sa ating Panginoon. Kaya not by our works talaga ang kaligtasan. It is by grace alone. True faith na galing pa rin sa Lord. And this is not your own doing. It is the gift of God. Sa verse 9, not a result of works, so that no one may boast. Kaya malinaw po na pinapatungkulan ng scripture na ito na ang kaligtasan po ay hindi dahil the good works na meron tayo. Sa Panginoon pa rin. Kaya po ulitin ko yung paanyaya ng Panginoon na sa Kanya lamang natin matatagpuan ang kaligtasan. At sa letter C, ito po, the promise He declares. Kanina po, di ba, yung plea, yung panawagan, yung mga tao na dinescribe ng Panginoon na nangangailangan sila na lumapit kayo sa akin. At ito naman po, there is a promise. The promise He declares. Yung rest na tinatawag. Alam niyo po, yung rest na tinutukoy po dito, ay napakaganda po ng mga kasing kahulugan nito. Wow, kasing kahulugan, synonym lang dapat yun. Okay, quietness, calmness, there is peace, refreshment. All those who come to Jesus are given rest. Kaya po, ang lahat daw ng lumalapit sa ating Panginoon ay merong kapahingahan. At yung kapahingahan na ito ay hindi lamang basta-basta rest, kundi quietness, o lalo na pag, talagang
ayaw mo ng ingay. So there is calmness also, there is peace, at refreshment. At all these things na nabanggit po ay hindi po ito galing sa mundo. Ito po ay galing sa Panginoon na kung saan hindi po pwedeng tumbasan ng kung anumang meron or iniaalok or binibigay ang mundo or sa panahon po natin. Okay, we are given the peace with God. Sa Romans chapter 5 verse 1, makita po natin dito, therefore, since we have been justified by faith, nanampalataya sa Panginoon, you've been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. O kaya peace be with you. Okay? Kasi ba, inaantok na po yata yung mga katabi ko. Okay pa po ba kaya? Oh. Mamaya po magtatanong sa inyo para mabuhay tayo. Para may interaction tayo dito. Ako lang nagsasalita eh. Then makita po natin dito na there is a rest, there is a peace given ng ating Panginoon. And then pangalawa, under siya ng letter C na promise, no? Rest from our attempts to please God. Kaya po, again, we cannot, tawag nito, yung pagpi-please sa mga tao lamang. Pero makita natin dito na merong kapahingahan sa mga ginagawa natin. Pwedeng, especially sa mga naglilingkod, no? Hindi po madaling maglingkod sa Panginoon dahil maraming pinagdadaanan, maraming mga pagsubok nandyan yung pwedeng mapagod ka when it comes to physical. Lalo na sa physical talaga nakakapagod. At pwedeng dumanas ka rin kapag paguran sa isip mo, no? Pero makita po natin dito na ang nagbibigay kapahingahan at kalakasan pa rin naman po ay ang ating Panginoon. Okay? And then, number 3, calmness concerning our salvation. And Romans chapter 8 verse 16, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Children of ano daw? Children of God. Na lagi po natin tatandaan na kapag si Kristo po ang tinanggap natin, tayo ay mga anak na ng Diyos. Kaya there is rest, there is calmness, there is assurance pagdating po sa ating salvation. Ikaw ay anak ng Diyos. Kayo bang mga katabi ko, naniniwala ba kayo na anak kayo ni Lord? Hindi, anak kayo na ni Raquel eh. Hindi, joke lang. Okay, number 4, quietness about our future. Ito, grabe. Ito yung mga tawag nito, nagda-doubt when it comes to their future. No? Ito rin po yung binanggit sa John chapter 6 verse 37. Nabuksan na po natin ito, no? All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast. At dito naman po sa John chapter 10 verse 28, ito po napakaganda po na ito eh. Ito po yung sinasabi. Ito po yun sa mga taong lumalapit sa Diyos. I give them eternal life. Future din po natin yan, no? And they will never perish. And no one will snatch them out of my hand. Wala daw pwedeng makapag-alis sa atin, mga anak ng Diyos, sa kamay ng ating Panginoon. Kaya po, mahalaga po na maunawaan natin yun eh. Na ano po ba yung kahalagahan na ikaw ay nasa kamay ng Panginoon. Na makita natin dito na your future is secured, you are already protected by the Lord, na kung saan literally you are in good hands sa Panginoon, no? Kaya po minsan kasi ang problema sa tao, no, na nasa kamay na sila ng Panginoon at sinabi doon na walang pwedeng makapag-alis, maging ang kaaway, no? Pero sometimes mas pinipili po natin ang umalis sa kamay or sa kalooban ng Panginoon. Kaya po, yun ang nakakalungkot na katotohanan. It is our choice, it's our will, kaya dapat talaga yung kalooban, nakapaloob sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Nang sa gayon ay hindi na tayo umalis sa kamay ng Diyos. Kaya po, again, number 5, refreshment for our journey. Bilang isang mananampalataya po, no, kumilala, tumanggap sa ating Panginoon, ay hindi naman agad nun, kinuha na tayo ni Lord. Napakarami pa po nating gagawin, tatakbuhin. We are in a journey actually, na kung saan nandyan na tayo ay susubukin, tayo ay pipiliting pabagsakin ng dyablo, ng kaaway. Pero makita po natin dito na there is refreshment habang tayo ay naglalakbay. No? Sa Isaiah chapter 40 verse 31,
Ito yung sinasabi. But they who wait for the Lord shall renew their strength. Ano daw yung babalik sa kanila? Yung lakas. They shall mount up with wings like eagles. Oh, Joshua, paano yung eagle, Joshua? Hindi alam ni Joshua eh. Okay. O, para daw mga agila. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kaya po, ito napakagandang pagbulayan din po yan, no? Na si Lord talaga ang nagbibigay kalakasan. Si Lord ang nagbabangon, si Lord ang nagpapatatag para tayo ay makapagpatuloy sa journey natin as a Christian, as a believer. Kaya if you want rest, if you want to experience those things na nabanggit po natin kanina, simple lamang po ang inaalok ng Panginoon. Come to me. Kay Lord po come to me. Yun po ang sinasabi niya. Kaya the first is the call to salvation. And then sa pangalawa po, the command to surrender. Kung kanina po, nananawagan ng Panginoon for them to have the salvation na nais ng Panginoon sa kanila. At ito naman ay command, utos ng Panginoon to surrender. Alam niyo po kasi na ang hirap kasi sa buhay natin, lalo na kung tayo Kristiyano na, and that we're not totally surrendered to our Lord, ay matindi talagang kapaguran. Bakit? Kasi we are trying everything in our own lamang. Kaya nga po, yan ang panawagan ng Panginoon na come to me, surrender. Kaya salvation always precedes surrender. Dapat lang. Since ikaw ay naligtas, it doesn't mean na you can, you are freely to do whatever you want. No. Ang nais ng Panginoon, ikaw ay naligtas at ikaw ay mamuhay sa surrendered life, no, sa ating Panginoon. Kaya po, ito may binanggit dito, can't live like a married man until you are married. Totoo naman. After you are saved, you should live like a saved person. Since ikaw ay naligtas, tumanggap ng kaligtasan sa Panginoon, ang buhay na daw po natin ay, na buhay na kung saan, ligtas, yung buhay ng ligtas na, yung buhay na may eternal life. Hindi na yung after mong tumanggap sa Panginoon, balik sa dati. No, hindi po yun ang nais ng Panginoon. Kaya nga, point number 2 is the command. At ang nagko-command dito ay si Lord. Utos yan to surrender. Na kung saan na ang kalooban na dapat ng Panginoon ang nasusunod. Ito po may example dito. A yoke is a wooden implement designed to allow two oxen to pull a load together. Yung yoke po yun, no, yung pamatok, yun yung inaano sa mga oxen na ipinapatong po sa kanila para po sa pag-araro na makaayos po sila or makapagbitbit sila na if there's something na kailangang dalhin o sa pag-araro, ganun po yung ginagamit. It harnesses the power of both beasts to the load they are attempting to move. No? The image of the yoke was also used to speak of submitting to the instructions of a teacher. Yun din daw po yun, submission. At wala po tayong ibang dapat na pinagsusurrenderan ng ating mga buhay or pinagsasubmitan nito. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasi nga po, what's the sense of the salvation kung tayo pa rin ang masusunod? Lagi nga po natin na ipapangaral na if we allow ourselves lamang na masunod, no, ano po ba yung nasa gitna ng, sarili mo lang, yung I. Ano po ba yung nasa gitna ng word na sin? Kapag ikaw lang nasunod, yung I na yon, ikaw yun mismo, ililid ka lamang niya sa kasalanan. And the worst is, sin leads also to destruction. Kaya wag po nating sayangin yung kaligtasan na ating, tatamuhin sa paglapit po natin sa Panginoon. Okay, at makita natin dito na sa letter A, we must surrender to a person. At walang ibang person na itinutukoy po dito sa pag nag-aaralan natin, kundi yung mismong nagpaanyaya na lumapit sa Kanya. Walang iba kundi si Jesus. Jesus wants us to surrender to His control in our lives. He desires that we bow to His authority. At alam niyo po ba na meron naman talagang right si Lord na mag-demand na sumunod tayo sa Kanyang authority. Buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Ito po sinasabi, or do you not know
that your body is a temple of the Holy Spirit within you, na ang banal na Espiritu ay nananahan na sa atin since nang tayo ay tumanggap sa ating Panginoon. Nung dati, nung wala pa tayo sa Panginoon, hindi eh. Tumaita natin, whom you have from God, you are not your own. Hindi mo na sarili yung sarili mo, yung katawan mo mismo. Everything in you, hindi na lamang sa iyo yan. Sa verse 20, ito po yung sinabi, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Kaya po, kamusta po tayo sa mga kapwa nating mananampalataya? Again, ito po ay binili sa pamamagitan ng sakripisyo ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Dugo ni Kristo ang ipinambayad para po tayo ay matubos. Kaya po hindi na sa atin ito, itong ating katawan. Kaya po napakahalaga na ito ay ating ingatan at ipailalim po natin sa kalooban ng ating Panginoon so that we give glory to God through our body. Kaya po yung mga ginagawa po natin sa katawan, make sure, if you are a believer of the Lord, make sure po na ito ay nag-glorify sa ating Panginoon. Okay? Ano pa po, makita rin natin dito na sa letter B, we must surrender. Unang-una, di ba, we must surrender to a person. That person is Jesus alone. Letter B, we must surrender to a partnership. Alam niyo po, nananawagan ng Panginoon na come to Him, not just because na gusto niya na magkaroon tayo ng kapahingahan, kung hindi nais niya na sa una na to lead us sa maayos, no? At makita natin dito, He wants also to surrender ourselves to Him and to have a partnership. Kaya dapat po, sa lakad po natin bilang mga Kristiyano, kailangan mo ng partner. Kailangan ba partner na? Ay, Roslyn pala. Hindi po, yung partner, syempre dapat natin unang-una, si Lord. Kaya po, hindi naman lone ranger ang Kristiyano dapat sa journey. Kasi, kaya nga tayo lumapit sa Panginoon eh. Tapos, sa paglakad natin sa journey natin na sa Christian, mag-isa lang. Hindi po. Ang nais ng Panginoon ay maging partner niya. Kasi yung iba sa atin, ibang partner po ang hinahanap sa pagtahak sa hamon ng buhay. Yung drama eh, no? Natawa ka rin. Maraming ganon, no? Nakakalungkot, maraming mga Kristiyano, ang hinahanap nilang partner is, wala naman po masama sa magganap ng partner, pero ibibigay naman po yan ni Lord. Kaya, ang gusto niya, si Lord muna dapat ang partner natin. Amen ba doon, Roslyn? Oh, okay. Ikaw, Rain, si Lord dapat muna daw yung partner. Ikaw, JJJ. Ba't tumatawa ka dyan? Ba't ganyan ako? Ay mo nung triple J, Trinitarian. Hindi po, makita natin dito na ang nais ng Lord is to have a partnership na siya ang maging partner mo. Kaya nga sinabi niya, get in the yoke with me. He is not calling us to walk alone. He is calling us to walk with Him. He knows that we cannot live this life on our own. Alam, totoo naman yun. Kasi nga po, di ba, ilang beses ko na nasabi, na kapag sarili lamang natin, sinunod natin, saan tayo dadalhin? Into sin, and sin leads to destruction. Pero ang gusto ng Lord ay mag-guide tayo. At itong partner na ito is a good partner. Walang iba kundi ang ating Panginoon. He goes with us and enable us to live for Him as we yield to His control in our lives. Kaya nga po, di ba, binanggit po sa Galatians chapter 2:20, na hindi na lamang, sige po, basahin po natin. I have been crucified with Christ. Ay, pinakong kasama ni Kristo. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kaya po, sa journey po natin, ang isama po natin na partner po natin, si Lord. Pwedeng darating yung panahon na ibibigay ni Lord sa iyo yung partner mo sa tamang panahon. Aldab lang Pero mahalaga na, kahit may partner ka na, no? May asawa kang lalaki, asawa kang babae, sa pagpapatuloy nyo sa buhay, huwag niyo pong hayaan na mawala yung partnership ninyo ng ating Panginoon. Kaya po,
John chapter 14 verse 16 to 18. Ito rin po yun, may pinapakita rin po dito. And I will ask the Father and He will give you another helper to be with you forever. Grabe, forever, no? Even the Spirit of truth whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. You know Him, for He dwells with you and will be in you. Ito yun po, no, na yung pagsama ng Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. Actually, He is our helper, our guide. Kaya po, yung mga tao na ang partner nila si Lord sa journey nila as a Christian, hindi po yan naliligaw, hindi po yan, tawag nito, kung may pagkakataon man na sila ay madapa, pero sila ay nakakabangon at nakakapagpatuloy dahil yung partner nila is walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya po, makita natin dito, we are not in this thing alone. True rest in the Christian life comes from surrendering to His control. Kaya po, salaminin po natin ang ating mga buhay. Tayo pa rin po ba ang nasusunod? Kaya kanina ang topic sa EGR po no, na we Christian, born again, na dapat ang nakaupo po sa trona ng ating mga buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya na po dapat ang nasusunod at nagdadirect nito. And sa ating pangatlong puntos, again, the first one is the call to salvation. And then second one is the command to surrender everything to our Lord as we continue sa journey natin as a Christian. And then yung pangatlo is the challenge to serve. Eto na. Parang makita po natin dito yung step-by-step process, no? Na kung saan the Lord wants you to be saved and the Lord wants you to commit to surrender yourselves fully sa Panginoon. And then, eto na, yung pangatlo, the challenge to serve. Sa verse 29b to 30, pa-open nga po yan. And sinabi dito na, sige, basahin na po natin ang buo. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Kaya makita po natin dito under po ng challenge to serve, no? Kaya po again, hindi lamang po si Lord basta nagpapaanyaya na tayo ay lumapit sa Kanya to have the salvation. Kung hindi nais niya rin na yung magiging takbuhin po ng buhay natin habang tayo ay naghihintay sa magbabalik ng ating Panginoon ay nasa maayos at nasa paglilingkod sa Kanya ng tama. Kaya nga po meron dun command to surrender at ito, challenge to serve. And under that is our pattern in service. Jesus tells us to look at His example. Actually, when it comes to a good example sa pamumuhay bilang anak ng Diyos or Kristiyano, makikita po natin sa Biblia na ang buhay ng Panginoon ay perfect or good example. Kaya nga po, kung tayo po ay nagnanais na lumakad sa kalooban ng Panginoon, ay basahin po natin yung gospel. Makikita natin doon kung paano lumakad ang Panginoong Jesus nang siya po ay nandito pa sa mundo doing the earthly ministry. Kaya He is gentle and humble, completely yielded to the Father's will. Di ba nung siya po ay nandirito sa mundo at ginagawa ang kalooban ng Ama, ay makita po natin doon kung paano siya totally yielded doon sa kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya nga po, nandun na nababanggit niya na ang kalooban ng Ama na nasa langit ang masunod eh. At wala tayong makikita doon na ang Panginoon ay, tawag nito, hindi naman, gamitin ko lang yung term na sumuway sa kalooban ng Ama. Kung hindi lagi niya pong sinasabi yun na ginagawa niya ang mga bagay na ito dahil ito ay ang kalooban ng Ama na nasa langit. At tayo bilang mga disipulo or anak ng Diyos, we are also challenged na sumunod sa kung paano lumakad ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, makita natin, Jesus was sent to this world to serve. Lagi po natin tatandaan yan. Naparito ang ating Panginoong Hesukristo hindi para paglingkuran siya ng mga tao, kung hindi para siya ang maglingkod sa mga pinili ng Diyos.
Kaya ganun din po tayo bilang mga follower of Christ, Kristiyano. We are here not just to be served by the people, kung hindi narito tayo para magsilbi sa mga tao, out of service din po natin sa ating Panginoon. As if we are doing it in the Lord. Kasi we are commanded to serve. We are challenged to serve. Or into service. Kaya po, mahalaga na, sige po, buksan nga po natin yung Mark chapter 10 verse 45. Ayan. Yung Son of Man na tinutukoy dito, walang iba kundi ang ating Panginoon. For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Kaya, matindi yun, no? Kaya mo bang ibigay ang buhay mo, ang sarili mo, para sa paglilingkod sa iba? Kaya, pwedeng katanungan din yan, challenge yan para sa mga ating mananampalataya. What are the things you are willing to sacrifice to do the will of the Lord, to serve others? Di ba, mabigat na katanungan yan. Magtanong kaya ako ngayon. Nagtawanan sila, parang sinabi, wag kaya. No? Kaya nga, mahalaga na may ano rin natin yan, may question natin sa sarili natin. What are the things that we are willing to sacrifice just to serve others? No? Kaya, ganun po kasi yung example na ipinakita ng ating Panginoon. While we are not saved by works, totoo naman, we are clearly saved to work. Yun nga po sa Ephesians chapter 2 verse 10, yung karugtong po yun na we are saved by grace and through faith. Ito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Kaya tayo ay nilikha ng Diyos, naligtas. Para saan? For good works, which God prepared beforehand. Noong una pa lamang, tayo ay tinakda na pala ng Panginoon to do good works, to set an example, to serve. Kaya po, mahalaga na maunawaan natin yan na hindi po dapat kung ano lang yung gusto mo. We are called to do that. Actually, prepared. God prepared beforehand that we should walk in them. Kaya, again, tayo pong lahat ay china-challenge ng Panginoon into service. Kaya whatever the things or anuman yung mga bagay na pinapasimulan ka ng Panginoon na ikaw ay maglingkod sa Kanya, malaki man o maliit, take the challenge at si Lord naman ang kasama mo. At mamaya elaborate pa po natin yan. And makita din po natin dito is the word learn is the same word that is translated to disciple. Jesus is looking for people who will lay everything, grabe, on the line as He did and serve Him with no reservations. Yung tinutukoy po dito, yung with no reservations, yung totally sold out sa Panginoon. At yan po talaga yung mga kind of servant na hinahanap ng Panginoon sa kapanahunan natin, na they are willing to sacrifice their time, their talents, o yung treasure, katulad nga po na madalas nababanggit ni Pastor Ian. They are willing to be available pagdating sa gawain ng Panginoon. Kaya po, ako natutuwa ako sa mga kapatid na to, kahit papano, hindi, joke lang. Nakaka-bless po yung mga buhay nila na even though they are busy when it comes to their studies. Nag-aaral ka ba, Josh? Pumapasok lang? Okay. No, na kahit sila ay busy sa kanilang mga pag-aaral, pero if they are available na maglingkod sa Panginoon, pwedeng may kapaguran sa physical, may mga struggles sila when it comes to their studies, schoolworks, pero they choose to be available para sa gawain ng Panginoon. Kaya, ayun po yung mga hinahanap ng Panginoon. At yung mga taong, ganong klase ng tao naman po ay talagang pinapatatag, sinasamahan at pinagpapala ng Panginoon because alam ng Lord what's in their hearts. Ba't ba pa na English na? Nakita natin dito, Matthew chapter 16 verse 24. Mag-open po tayo ng mga verses. Then Jesus told His disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ayun yung matindi, no? Na binitawan ng Panginoon na kung sino man daw ang nagnanais na lumapit sa Kanya, sumunod sa Kanya, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ano pa po? Luke chapter 14 verse 25 to 27.
Ayan. Now great crowds accompanied him, and he turned and said to them, "If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple." Diyan po muna tayo sa verse 26. Okay, wag po nating ma-misinterpret ito na i-hate mo yung father mo, i-hate mo yung mother mo, yung asawa mo kung meron man, yung mga anak mo kung meron, kapatid at mga kapatid mong lalaki at kapatid mong mga babae. Pinapakita lamang dito or nais puntuhin ng Panginoon na ang priority dapat, kung ikaw ay nagnanais na sumunod totally sa Panginoon, ang priority, top priority dapat ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ulitin ko po, hindi po yan literally na you will hate your family, because the Lord wants our family rin, syempre, na kumilala at maligtas at maglingkod din sa Kanya. Binabalanse lamang po natin. And verse 27, si mamaya pag uwi niyo po I hate you mom, no? Because the Lord says so. Hindi po yun, okay? Whoever does not bear his own cross, hindi nagdadala ng kanyang sariling krus, and come after me cannot be my disciple. Kaya po mabigat ang mga binibitawan ng pananalita ng Panginoon sa mga nagnanais sumunod sa Kanya. At hindi lang naman po ibig sabihin na ikaw ay nag-iwan ng maraming bagay just to follow the Lord, ay ikaw ay nawalan na. Actually, there is a verses in the Bible na kung saan mas tatanggap pa nga ng higit pa yung mga taong nag-iwan ng kung ano yung meron sila. Pero wag niyo pong literal na kunyari nag-iwan ng asawa, mas maraming asawa yung babalik. Hindi po yun. Isa lang po ang gusto ni Lord. Amen po ba? Okay, and then letter B. Una, under the challenge to serve, our pattern in service, kung ano yung nais ng Lord. Then letter B is our peace in service. Ayan, no? Merong peace sa paglilingkod. When we trust Jesus by faith, we are given rest. When we serve Him faithfully, we find rest. There is a rest that gives us peace with God and peace of soul. Kaya po, if we truly serve the Lord, have faith. Have faith na ang Panginoon ang siyang magkakaloob sa iyo. Kasi nga po, sabi ko nga po, hindi po madali ang maglingkod sa Panginoon. Marami kang mararanasan. May mga pagtira ng kaaway. Actually, meron ding mga nararanasan na ultimo mga kamag-anak mo, they are against sa mga paglingkod na yung ginagawa. Hindi nila maintindihan. Kaya, it can affect your emotion, yung isip mo, yung mental mo, makaka-apekto yan. Pero there is a peace na kung saan ay we are faithfully serving the Lord, merong kapayapaan ang Panginoon na ibinibigay po sa atin. Actually, marami pong nagte-testify na mga kapatiran noon, no, na noon sobrang kontra daw po ang kanilang mga pamilya na sa kanilang paglilingkod na ginagawa because they don't understand what we are doing out of service sa Panginoon, no. Pero kalaunan po, dahil syempre nakikita ang pagbabago, nakikita yung glory ng Lord sa buhay ng mga kapatiran, praise God. Habang sila ay nandoon sa loob ng kanilang tahanan, ay unti-unti nabubuksan po ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan, and they push their loved ones na rin na magpatuloy sa Panginoon. Kaya alam niyo po yung mga ganong bagay, kaparaanan din po yun ng Panginoon sa atin na mga naglilingkod to have a peace, no? Kasi ang isa sa mga challenge yun, kung sa loob ng tahanan mo, humahad lang sila na maglingkod at lumapit ka sa Panginoon. Pero kung ganun po yung nakikita natin na ngayon sila ay open na, sige, minsan nga sila pa nagpupush na maglingkod tayo sa Panginoon, kahit hindi pa nila lubusang nauunawaan yung ginagawa natin. Pero nakikita ko po yun as a procedure ng Panginoon na kung saan you are at peace. Dahil ang sarap naman po sa pakiramdam dahil yung mismong pamilya mo, no, na nag-uudyok sa iyo na maglingkod kahit hindi pa nila lubusang nauunawaan. But tayo mga Kristiyano, we desire for our families na sila man din ay kumilala sa Panginoon. Not just tayo lang, kung hindi sila mismo, they will encounter the Lord, they will experience the things that we are experiencing sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya po, hindi po dapat baghari ang atubili, doubt sa atin
habang tayo ay naglilingkod. Dapat ang maranasan natin is peace in service. Kaya nga po, di ba, ang paanyaya ni Lord, come to me. Lahat ng nabibigatan, and I will give you rest. Hindi po rest in peace po yan, ha? Ibang kapahingahan na po yun kapag ganun. Pero pwede naman po kasi sa piling naman na rin po ni Lord dyan kapag ganun. De, biro lang naman po yun, no? Kasi pag tinanong natin, since ligtas na po tayo, saan po natin gusto pumunta? Sa langit daw. Pag tinanong kung gusto na ngayon, ayaw pa. Siyempre, marami pa po kasi tayong gagawin kay Lord. Okay. Ayan. At may rin po natin dito na hindi lamang po peace, there is a rest that comes from serving Him. There is a joy, may kagalakan, a fulfillment, a happiness that can be found nowhere else in life. Kaya, alam niyo po yung paglilingkod na ginagawa po natin, meron po siyang bunga na kagalakan sa mga taong tapat at totoong naglilingkod sa ating Panginoon. At itong kagalakan na ito, hindi po ito yung joy na naibibigay lamang ng sanlibutan. Kundi, para sa akin, parang hirap i-explain Kasi, parang hindi mo siya may explain in a word na bakit ka masaya, bakit ka nagagalak when you are doing something na alam mong ginagawa mo ito bilang paglilingkod sa Panginoon. Kaya minsan napapasabi ka na lang, especially kapag yung mga unbeliever nagtatanong, bakit hindi mo subukan nang sa gayon ay hindi ako ang makapagpaliwanag nung nararamdaman ko or nararanasan ko, kundi you will experience it personally. O, di ba? Nag-evangelize ka na rin. Kaya po, ayun, there is a joy, there is a fulfillment, there is something special about being in the center of His will for your life. Actually, isa nga rin po sa mga success ito na not just because of that the money that you have, the material things that you attain, or ano man yung estado sa buhay na ma-attain mo dito sa mundong ibabaw na you are in a success. Na tunan ko rin po ito at sa mga pagtuturo na ginagawa sa amin, na yung success daw na if you are in the center of the will of God, yun po yung success bilang mga Kristiyano. Kasi kung sa mundo lang, ang success nila, you have the money, you have everything na pwedeng mabili ng pera, mga ari-arian or what. Pero hindi po yun. Tayo mga Kristiyano, maunawaan po natin na ang success na meron po tayo sa ating mga buhay na if we are in the center of God's will. Okay po? At ano pa po makita natin dito? If you want true commitment, come to Jesus for salvation, yield to His will for your life, and serve Him faithfully. Kaya kung tayo man daw po ay maglilingkod sa Panginoon, serve Him faithfully. Serve the Lord yung tama, yung totoo na. Yun po yung nais ng Panginoon. Nakita natin, the fullness of peace and rest are found under the burden of His yoke. To be accepted and used of the Lord is, grabe no? To be accepted and used of the Lord is a blessing beyond words. At sa letter C, under din po ng the challenge to serve, again, there is a pattern in service, there is a peace in service, and also our promise in service. Merong promise. Okay? The word easy. Alam niyo ba yung binanggit ni Lord sa verse 30 sa Matthew chapter 11? For my yoke is easy. Ano po ba yung makikita natin dyan? Means fits well. At Jesus was a carpenter. Yun po, yun yung si Lord, no? Jesus was a carpenter nung siya po ay naparito sa mundo. Yun po yung naging line of work niya. He will design a yoke that will fit us perfectly. Fit us perfectly, yung tamang-tama, tamang sukat. His burden is light as we put our shoulder to the path He has chosen for us. Actually, kung ako po, nung nabasa ko po ito, matagal ko na nabasa yan yung Matthew chapter 11, verse 28 to 13 na yan. Nakikita ko po talaga dyan na kapag binabanggit ng Panginoon na for my yoke is easy. Balik po nga po natin sa verse 30. Yung easy na for my yoke is easy. Yes, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi madali. Pero dapat po, ano pong pipiliin nating pasanin? Mas pipiliin ba nating pasanin yung mga bagay na nandito lamang sa mundo? O mas pipiliin mong pasanin na kahit alam mong mahirap, pero mas pipiliin mong pasanin yung inaalok ng Panginoon, yung challenge sa paglilingkod. Pero yung binabanggit po kasi na easy dyan ay
malinaw po na sa akin, personally, the revelation of the Lord is when He says easy, na kung saan hindi naman ibibigay ng Panginoon yan nang hindi mo makakaya. No? Kaya, syempre, He cares for you. Lagi mong tatandaan yan. Anak ka ng Diyos, He cares for you. At kaya nga, ang gusto niyang pasanin yung yoke niya Hindi yung mga bagay dito sa mundo. Kasi alam ng Diyos na He is gentle. At makita natin dito na si Lord talaga ay ang ibinibigay niya sa atin yung mga pasanin na kung saan ay kaya natin bilang mga anak ng Diyos. At not just by our own might, syempre. At kaya natin ito because we have the partnership. We have Lord. We have Jesus in our lives. Kaya po, lagi po natin tatandaan na dalawa lang pipiliin mo Anong papasanin mo? Yung dito sa sanlibutan na after all those things na gagawin mo para lamang sa sanlibutan na ito ay hindi naman magdudulot sa'yo ng satisfaction and in the end, mauuwi sa wala. Pero yung yoke ng paglilingkod sa Panginoon na mahirapan ka man, pero nakakapagpatuloy ka, nakakabangon ka because you know na yung ipinapasan mo na paglilingkod na yan ay para sa Panginoon at ang mismong sumasama sa'yo sa paglilingkod mo na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Alam niyo po ba na sinabi ni Lord, di ba, na sa ating paglilingkod na ginagawa, sino daw yung kasama natin until the very end of the world or at the time, no? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Siya ang sumasama sa atin. Kaya po, makita natin dyan na pasanin po natin kung ano po yung, yes, there is a yoke na dapat nating pasanin sa paglapit natin sa Panginoon dahil meron po kasi tayong paglilingkod na gagawin. He has chosen for us. There will be burdens along the way. Hindi madali ang paglilingkod, but we will find that His yoke brings peace. Oh, grabe. Peace, joy, satisfaction, and fulfillment that every difficulty in life is turned to our good by His grace. Kaya po, Romans chapter 8, verse 28, ito po napakaganda ng verse na ito. And we know, para po ito sa mananampalataya, kaya po ito po ay encouragement sa mga kapwa po namin na mananampalataya na pwedeng ikaw ay napapagod na, you are exhausted in all aspect of your life, you are exhausted when it comes to serving the Lord. Ito po ang salita ng Diyos. And we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Kaya po, mga kapatid, ang panawagan po ng Diyos sa bawat isa sa atin, don't seek those kind of rest sa kung saan man dito sa mundo. Ang Panginoon na mismo ang nagpapaanyaya na tayo ay lumapit sa Kanya, and this rest ay hindi pwedeng matumbasan ng anuman po dito sa sanlibutan. Kaya, as we walk with Him, we are aware that our trials here will work for our glory there. Kaya 2 Corinthians chapter 4 verse 17, mga ilang verses na lamang po na ating bubuksan bago tayo manalangin sa Panginoon. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. Praise God. And last verse, Romans chapter 8 verse 18, actually, napakaganda po sa mga kapwa po natin mananampalataya. I encourage every one of you to read the whole chapter of Romans chapter 8. Pero ito po, last verse na babasahin natin. For I consider that the sufferings of this present time, yung mga nararanasan mo, naglilingkod ka sa Panginoon, there is sufferings, normal yan, nangyayari yan, but this present time are not worth comparing. Ito dapat pangawakan natin to mga naglilingkod sa Panginoon. Hindi daw pwedeng ikumpara with the glory that is to be revealed to us. Kaya po, let's forget those sufferings. Let's move forward at maasabik po tayo at ma-excite sa kung ano man po yung mga inihanda ng Panginoon sa mga tunay na nagmamahal at naglilingkod ng tapat sa Kanya. Kaya again, if you are unbeliever, you don't know Christ, I am encouraging you right now to come to our God. Come to Jesus. Just simple as that. Come to Jesus.
Sabihin mo kung ano yung pinagdaraanan mo. Aminin mo yung mga dapat aminin. Isuko yung mga dapat isuko sa Panginoon. And I tell you, you will find rest na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo. Sa mga kapwa ko naman po mananampalataya, very exhausting ang paglilingkod. Pero lagi natin tatandaan na ang Diyos ang siyang nagsusupply. Ang Diyos ang siyang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Kaya po, kanino po pa tayo dapat lumapit? Kanino po dapat tayo manatili? Walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, yun lamang po sa oras na ito, rest for the weary. Even you are unbeliever or a believer, learn to come to Jesus. Kaya sa oras pong ito, sama-sama po tayong manalangin. If you have your personal dealing with the Lord right now, I will allow you to pray for yourself and we will pray right here. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po Diyos sa inyong paanyaya na para sa bawat isa sa amin, na hindi ka nagtatangi, Panginoon, as long as we are willing, we are humbling ourselves before you, O God, na lumalapit sa inyo. Hindi mo kami nire-reject. Thank you, Lord, sa opportunity. Thank you sa kalakasan. Thank you sa pagpupuno, Panginoon, na kung saan merong kapaguran sa isip, sa katawan, sa emosyon, sa spiritual. But Lord, you are our source ng aming kalakasan. Kaya Lord, we continue to depend on you, O God. We continue to come to you, O Lord, right now in the name of Jesus. At patuloy, O Diyos, na ninanais po namin ang pagyakap nyo, ang presensya nyo. Lord, there is trials, there is sufferings, but Lord, there is God. There is you, Lord Jesus, sa aming mga buhay, na you are willing to go with us, Panginoon, sa mga pagsubok sa buhay, sa mga paghihirap na naranasan sa paglilingkod. You are there, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang aming kasama. Kaya we don't have the excuse to doubt, Panginoon, na matakot. Kung hindi kami, O Diyos, ay magtiwala, lalong manampalataya sa inyo na ikaw ang aming kasama. Thank you, Lord, for the salvation. Thank you, Lord, for giving us the opportunity to bring ourselves to you, Panginoon. And thank you also, Lord God, for the privilege that you've given us to serve you. Hallelujah. Thank you, O God. Kaya po, Panginoon, sa mga tao na nakapakinig ng salita na ito, Lord, you know their situation. Kayo po ang humipo sa kanilang mga puso, sa kanilang isip, sa kanilang buong pagkatao sa oras na ito. Lord, if they are desiring to come to you, Lord, ilapit niyo po sila. Sa mga tao, Panginoon, na tumalikod sa iyo, Lord, hawiin niyo po sila pabalik sa inyo muli. At sa mga kapatiran na nakakaranas ng panghihina, just what you said in your word, Panginoon, that you will renew their strength. They will soar like an eagle, Panginoon, na sa aming pagpapatuloy, hindi kami mapapagod. Kung hindi magpapanibagong sigla, magpapanibagong lakas kami because of you, O God. Kaya Lord, muli sa inyo lamang po kami umaasa. Sa iyo po kami dumidepende at sa iyo po namin pinagkakatiwala lahat-lahat. Ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming paglilingkod na ginagawa, sa inyo lamang po namin ipinagkakatiwala, Panginoon. Lord, we are nothing without you, Panginoon. Wala kaming magagawa sa sariling lakas, sa sariling talino, Lord God. Ikaw pa rin, O Diyos, ang siyang ninanais namin na manguna. Ninanais namin na kumilos. Kaya thank you, O God. Thank you for your word. Thank you for refreshing us. Thank you for the rest that you are about to give, Panginoon, sa amin, sa paglilingkod na aming gagawin pa sa inyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba, at ikaw lamang po ang siyang aming itinataas sa aming buhay maging sa gawain na ito. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. At purihin po ang Panginoon at salamat po sa Diyos for giving us His Word. At sa mga susunod po nating gawain online, ay naanyahan ko po kayo na continue to share, to mention your friends. Actually, you can link the Facebook page of Jesus Sanctuary Bagumbong
and isend nyo po ito sa inyong mga mahal sa buhay, and encourage them also to like and to follow the page so they get updated every time na meron po tayong mga online services. Kaya po sa bawat isa po sa nanonood, shalom po sa bawat isa po sa atin. See you po sa ating mga susunod na gawain. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.